Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Pagbasa ng sakdal laban kay dating Senador Bong Revilla at mga kapwa akusado sa kasong malversation, ipinagpaliban ng Sandigan Bayan. Makabayan Black, umaasang mareresolba ang teknalidad ng pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos sa Lunes. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo, namumuro sa susunod na linggo. Sa MBC TV correspondents, bangkay ng lalaki natagpo ang nakaipit sa tone-toneladang cable roll sa Orion, Bataan. Sa MBC TV Sports, Alex Ayala maglalaro sa kauna-unahang Philippine Women's Open. At sa Showbiz Spotted, Taylor Swift gagawa ng kasaysayan bilang youngest female artist sa Songwriters Hall of Fame. Cat's Eye, kabilang naman sa performers sa 26th Grammy Awards. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Ipinagpaliban ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagbasa ng sakdal laban kay dating Senador Bong Revilla at sa mga kapwa nito akusado sa kasong malversation. Nangyari ang desisyon matapos sa mga isinumiting mosyon mula sa kampo ni Revilla at ng mga akusado na kailangan pa raw resolbahin. Live sa Sandigan Bayan, si Val Gonzalez. Val? Miss Karen, hindi nga natuloy ngayong araw ang pagbasa ng sakdal laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. at lahat ng 7 mga akusado sa Manoy Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ipinagpaliban ng Sandigan Bayan ang arraignment dahil sa 7 iba't ibang mga mosyon na inihain ng mga akusado na kailangan mo ng resolbahin ng korte. Kay Revilla pa lamang ay mayroon ng 3 mga mosyon, kabilang dito ang hiling ng kanyang mga abogado na sa PNP Custodial Center ito makulong at hindi sa New Quezon City Jail sa Payatas dahil sa usapin daw ng seguridad. Bukod pa ito sa motion to quash information o ipawalang bisa ang kaso laban kay Revilla dahil sa usaping procedural o ilang mga depekto sa information o reklamo. Ipinabalik din ng kampo ni Revilla sa investigation stage ang kaso, pero sabi ng mga maestrado ng Sandigan Bayan 3rd Division, kapag naiakyat na sa korte, ay hindi na ito maring gawin o hindi na pwedeng ibalik pa. At sa pagkakataong ito, hindi na pwedeng ibalik pa sa Office of the Ombudsman. Kumirit din ang kampo ng akusadong si Huwat na siya ay mailipat naman sa kulungan sa lalawigan ng Bulacan. Sabi ng kanyang mga abogado, ito ay para daw sa mas malayang access ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan na gustong bumisita sa kanya. Naghain naman agad ng motion for bail ang kampo ng akusado si Juanito Mendoza na napagalaman ng korte, nakasa sa ilalim lang nito sa medical bypass procedure. Dahil dito'y muling itinakda ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagbasa ng sakdal at ng akusado sa darating January 26. Binibigyan naman ng korte ang panig ng prosekusyon para magkomento sa lahat ng isinumiting mosyon ng hanggang January 28. Samantala ngayong hapon, Miss Karen Duel ay nakatakdang dalawin ng mga justices ng 3rd Division ng Sandigan Bayan ang male at female dormitories para tiyakin na ligtas at nasa maayos o natutugunan ang pangangailangan ng mga kakulong, mga nakakulong na sangkot sa 98.8 million peso flood control project anomaly sa Pandi sa lalawigan ng Bulacan. At ngayong hapon, dakong alauna itya, ay nakatakdaring basahan ng sakdal ang kaparehong mga akusado sa kasong graft o katiwalian na nasa kamay naman ng 4th Division ng Sandigan Bayan. Mula rito sa tanggapan ng Sandigan Bayan sa Quezon City, para sa MBC TV Network News,
Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nag-uulat ng live mula sa Sandigan Bayan. Maraming salamat, Val Gonzales. Sa susunod na linggo, inaasahan ng Makabayan Bloc na mabibigyang linaw ang teknikalidad sa isinampa nilang pangalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Mababatid na hindi umano officially received ang kanilang paghain nang hindi ito personal na matanggap ni House Secretary General Cheloy Garafil na kasalukuyang nasa bansang Taiwan. Ang giit ng Makabayan sa ulat ni Milky Rigunan. Umaasang Makabayan Bloc na malilinawan ang usapin ng teknikalidad sa pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang hinayag ni House Deputy Minority Leader Antonio Tino ng ACT Teachers Party List matapos idulog nila sa opisina ni House Speaker Faustino D. III ang reklamo ng tumanggi ang Office of the House Secretary General na tanggapin ang magiging ikalawasan ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Tinanggap ng isang abogado ng House SecGen ang kopya ng impeachment complaint pero hindi daw ito maikukonsiderang officially received dahil wala sa opisina at kasalukuyang nasa Taiwan si House Secretary General Cheloy Garafil. Si Garafil ay gagawaran ng Order of Brilliant Star with Grand Cordon bilang pagkilala nang siya ang nagsilbing chairperson of Resident Representative ng Manila Economic and Cultural Office. Nilinaw naman ng opisina ni Garafil na matagal nang nakaschedule ang biyahe niya sa Taiwan na nagkataon naman sa isa sampasan ng second and third impeachment complaint. Ayaw pangunahan ni Tino ang motibo kung ito ay para i-delay lang ang pagtanggap dahil inaasahan din nila na aaksyonan ito sa Lunes o kung hindi, mismo ang Office of the Secretary General ang lumalabag sa rules ng Kamara. Hindi naman kailangan siya ang personal na tumanggap, nakasaad sa rules na ang complaint ay isasubmit sa Office of the Secretary General. Hindi sinabing submit sa Secretary General. So basta nandyan ang opisina, at sigurado naman, dahil wala nga siya out of the country, sigurado naman meron siyang OIC, merong mga members ng kanyang staff na nandyan. So walang dahilan para hindi tanggapin. Kung hindi ito tanggapin, labag yun sa rules at mukhang may ibang intention yan. Pero hindi natin pangunahan. Bukod sa impeachment complaint na isasampa ng bayan muna at iba pang mga grupo, naunsyami din ang ikatlusa ng impeachment complaint na mula naman sa mga grupong identified sa mga Duterte. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Itinanggi ng abogado ni dating Congressman Zaldico ang umano'y paramdam ng kanyang kliyente sa gobyerno sa pamamagitan ng ilang pari. Sabi sa DZRH News ni Attorney Roy Rondain, wala siyang ginagawang ganitong hakbang o ipinadalang ganitong pakikipag-ugnayan. Maliban na lang anya kung direktang nakausap ng mga ito ang dating ako Bicol representative, matatawag niyang hindi otorisado ang feelers. Idiniin ni Rondain na sa pagkakaalam niya, siya lang ang otorisadong magsalita para sa nagbitiw na kongresista. Matatanda ang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na nagpadala ng feelers si Ko para sa ombudsman para makipagdialogo pero hindi pa beripikado. Sa impormasyon ng kalihim, nasa Portugal ngayon si Ko na naharap sa kasong malversation at graft kaugnay ng umano'y 289 milyong pisong maanumalyang flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Kinumpirma ng Chinese Embassy dito sa bansa na pinatawag ng Foreign Ministry ng China ang PCG spokesperson for West Philippine Sea na si Jay Tariela. Ito ay sa gitna ng akusasyon ng bansa sa isinasagawa umanong smear campaign ni Tariela na una niyang pinabulaanan. Ang buong detalye sa report ni Dustin Bayog.
Pinatawag ng Foreign Ministry ng China ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard o PCG para sa West Philippine Sea na si Jay Tariela. Ito ang nilabas na pahayag ng Embahada ng China dito sa bansa, bunsod umano ng tinatawag na smear campaign ni Tariela laban sa China, kaugnay pa rin sa mga agresyon nito sa West Philippine Sea. Ayon kay Guo Jiakun na siya tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, hindi nila tinatanggap ang mga naging pahayag ni Tariela na umano inflammatory, misleading at walang basehan laban sa isyu pangkaragatan. Dagdag dito na pinapairal ng bansa ang pagiging blind eye nito sa aksyon ni Tariela, kaya hamon ng bansa na bawiin ang negatibong epekto nito sa madaling panahon at huwag itong kunsitihin upang hindi raw masira ang diplomatic relation ng dalawang bansa. Bago niyan, una na nagpahayag si Tariela na hindi smear o slander ang kanyang mga naging pahayag na suportado ng mga ebidensya gaya ng larawan, video at mga record ng PCG. Una na rin naglabas ng pahayag ang Department of Foreign Affairs o DFA na suportado nito ang mga opisyal ng pamahalaan na ginagawa ang kanilang mga tungkulin para sa soberanya ng bansa at para sa kagawaran na mas mabuti na idadaan sa diplomatikong usapan ng mga isyu na kinakarap ng mga estado at hindi sa mga tirada online. Nangyayari ang tensyon sa pinagagawang teritoryo kung saan para sa China ay sa kanilang halos buong South China Sea, kabilang bahagi na sakop ng bansa na pinangalan ng West Philippine Sea. At taong 2016 ay napanalo na bansa ang arbitration case nito laban sa China na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito kinikilala. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abiso naman po sa mga motorista, nakaamba ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, posibleng tumaas ng humigit kumulang 80 sentimo ang kada litro ng diesel habang humigit kumulang 45 sentimo sa kada litro ng kerosene. Ang gasolina naman, maaari ang humigit kumulang 5 sentimo na bawas presyo sa kada litro. Kabilang sa mga binanggit na dahilan ni Romero, ang trade tensions sa pagitan ng Amerika at European Union. Gayon din ang optimismo sa demand ng China matapos ang mas mataas kaysa sa inaasahang GDP nito at mas malakas na outlook para sa kanilang crude consumption. Sa mundo ng showbiz, labis ang pasalamat ang TV host na si Ryan Bang nang mapabilang siya sa listahan ng top 10 personalities positively influencing South Korea's global image. Kung sino pa nga bang mga nasa listahan, narito sa aking report. Humanay ang TV host comedian na si Ryan Bang sa K-pop supergroups na BTS at Blackpink sa listahan ng top 10 public figures na nag-aangat sa global image ng South Korea. Batay sa resulta ng 2025 Republic of Korea Country Image Survey ng Ministry of Culture, Sports and Tourism, pang number 9 si Ryan Bang sa listahan. Sa pamamagitan ng isang tweet, nagpasalamat ang Koreanong pusong Pinoy. Habang nang batiin sa kinabibilang noontime show, very happy si Ryan at na-appreciate daw ang kanyang pagiging tulay sa pagitan ng Pilipinas at land of the morning home. Very proud nga rito ang kanyang mommy, Vice Ganda. Kung matatandaan, unang nakilala si Ryan Bang nang maging housemate at nanalong second place sa reality competition na Pinoy Big Brother taong 2010. Bukod sa pagiging TV host, ilan din sa mga negosyong itinayo ni Ryan Bang sa bansa ay Korean fine dining restaurant at hair salon. At sa aking pagbabalik, usapang Songwriters Hall of Fame at Grammy Awards naman tayo. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB. Narito pa ang mga balitang dapat inyong abangan. Automatic funding sa PhilHealth, ikinakampanya na sa Senado. Sa MBC TV Global, Board of Peace ni US President Donald Trump, inilunsad sa Davos World Economic Forum. At sa Showbiz Spotted, Alex Ayala, sa Showbiz Spotted, Alex Ayala, handa na nga bang sumabak sa kauna-unahang Philippine Women's Open? Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Isinusulong ng isang senador ang otomatikong paglalaan at paglalabas ng pondo para sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa ilalim ng panukala. Matitiyak daw nito ang proteksyon sa pondo ng PhilHealth na mas magpapalakas sa mga programa nito para sa publiko. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Mahalaga na matiyak ang automatic na paglalaan at paglalabas ng pondo para sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ito ang deklarasyon ni Senador Loren Legarda kasunod ng inihain na Senate Bill No. 1662 o ang PhilHealth Automatic Funding Act. Layon nitong tiyakin ang otomatikong paglalaan at agarang paglalabas ng pondong nararapat sa PhilHealth. Ayon kay Legarda, hindi kailanman dapat malagay sa alanganin ng PhilHealth dahil naantala o ginamit sa iba ang pondo nito. Dapat ay bawat pisong inilaan para sa kalusugan ng ating mamamayan ay makararating ng buo sa tamang destinasyon sa tamang oras. Sa kabuuan ng proseso ng batas mula sa mga committee hearing, plenary deliberation hanggang sa Bicameral Conference Committee o BICOM ay iginigit ni Senador Legarda na maprotekta ng pondo ng PhilHealth. Paliwanag ng senador, inihain niya panukalang batas dahil sa kabiguan ng pamahalaan na ilabas at ibigay ang nararapat na kabahagi ng PhilHealth mula sa kita sa sin taxes mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na nagpapahina sa kakayahan ng PhilHealth na magatid ng mga serbisyo. Sa kabila ng malinaw na mga itinatakda ng batas, paulit-ulit na pinagkaita ng pondo ang PhilHealth. Ang mga alokasyon sa mga nakaraang National Expenditure Program o NEP ay kulang sa kinakailangang halaga. Ibinigay na halimbawa ni Legarda ang desisyon ng Korte Suprema na nag-atas sa pagbabalik ng 60 bilyong piso sa PhilHealth at nagbabawal sa karagdagang paggamit sa iba ng pondo bilang patunay ng mga pondong inilaan para sa serbisyong pangkalusugan ay dapat manatili sa PhilHealth. Sa pagtatapos, sinabi ni Legarda ng serbisyong pangkalusugan na isang karapatang dapat itaguyod ng pamahalaan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH Zone sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dahil naman sa kupas na marking sa kalsada, suspendido na muna ang panghuhuli sa mga magpapasaway ng motorista sa EDSA Heritage Flyover. Ito'y bunsod ng insidente ng nasitang motorista na hindi na napansin ang kupas na yellow marking sa daan at masita ng traffic enforcer na nauwi sa mainitang pagtatalo. Tinutukan yan ni Arnold Herrera. Okay, unang-una kuya. Yung linya broken. Unang-una. Linya broken. Pangalawa. Nang signal ako. Pangatlo. Hindi swerving kasi walang kotse sa likod ko. Kuha sa dashcam footage na ito ang tahimik na pagmamaneho ng motoristang si Fran sa kahabaan ng Rojas Boulevard nang bigla itong sitahin ng isang traffic enforcer sa Pasay City. Ayon sa enforcer, lumabag sa batas trapiko ang motorista nang tawirin daw nito ang double yellow marking sa kalsada. Kapag may double yellow lane, hindi ito maaaring tawirin dahil sa posibleng peligro, low visibility o matinding trapiko sa lugar. Reklamo naman ng motorista. Sa sobrang kupas na ng sinasabing yellow lines, hindi na ito halos makita lalo na sa gabi. Dito na nagkasagutan ang dalawa sa mistulang entrapment operation na ayon kay Fran ay may kinikilingan. Hoy, sabi mo wala. Mali yung pag-enforce nyo. Wala nga. Tinatama lang yung mali mo. Kaya trap yung ginagawa niyo. Alam mo kuya. Hindi. Ano to? Ito, kita mo to. Binigay Sige. mo ba lisensya mo? Kita mo to. Binigay mo ba lisensya mo? Wala ka binigay. Kita mo to. Ayan, yung mga UB Express. Pumapasok dyan, hindi nyo hinuhuli. Kaugnay nito, pansamantalang sinuspinde ng Pasay LGU ang panguhuli sa bahagi ng EDSA Heritage Flyover kung saan nangyari ang insidente.
Ito raw ay bilang pagkilala ng pamahalaan sa hinaing ng mga motorista. Sa isang statement, inamin ng LGU na totoong kumupas ng lane markings dala ng matinding init ng panahon, paulit-ulit na pagdaan ng mga sasakyan at mga nagdaang roadworks. Humingi na rin ng paumanhin ng pamunuan ng Pasay sa publiko at tiniyak na nakikipag-ugnayan na sila sa MMDA at DPWH para sa agarang pagsasaayos ng mga boradong road marking. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsagawa ng defogging at flushing operation sa mga maaaring pagbahayan ng lamok sa Sampaloc, Maynila. Ito'y bilang hakbang ng LGU sa naitalang pagtaas ng kaso ng dengue sa naturang lugar. Ang iba pang detalye ibabalita ni Boy Gonzales. Bilang hakbang sa pag-iingat laban sa dengue, nagsagawa ng defogging at flushing operation ang lokal na pamahalaan ng Maynila. Pinangunahan ito ng mga tauhan ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, katuwang ang mga opisyal at tanod ng barangay. Isinagawa ang operasyon sa barangay 565 at barangay 476 sa Sampaloc, kung saan pinausukan ang lahat ng sulok kabilang mga kanal, imbornal at halamanan upang mapuksa ang mga lamok na posibleng pinagbumugaran ng dengue. Ayon sa Manila LGU, layunin ng hakbang na ito na mapigilan ng pagdami ng lamok sa iba't ibang barangay at matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng mga residente. Batay sa datos ng Manila Health Department, nakitaan ang pagtaas ng kaso ng dengue sa barangay 476, kaya patuloy ang isinasagawang monitoring sa mga residenteng tinamaan ng sakit. Samantala, pinapayuhan ang publiko na makiisa sa mahakbang kontra dengue tulad ng paglilinis ng kapaligiran at agarang kumonsulta sa mga health center sakaling makaranas ng sintomas gaya ng mataas at pabalik-balik na lagnat. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para naman sa ating ulat panahon, patuloy ang pagbugso ng hanging amihan na siyang nagdadala ng mga pag-ulan sa isilangang bahagi ng bansa. Ito rin ang dahilan sa nararanasang malamig na panahon sa gabi at madaling araw, habang generally cool naman sa umaga. Ngayong araw, naitala sa Baguio City ang pinakamalamig-lamig na 10.6 degrees Celsius na temperatura. Ito na ang pinakamalamig na naitala ngayong taon dahil pa rin sa paglakas ng hanging amihan. Samantala, wala ng epekto sa kalupaan ang low pressure area o LPA na dating si Bagyong Ada, na huling namataan sa layong 715 kilometro silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Habang ang isang LPA naman na binabantayan sa labas ng PAR na huling namataan sa layong 1,950 kilometro silangan ng Eastern Visayas. Wala itong kahit anong epekto sa ating bansa at mababa pa ang tsansa na maging bagyo. Naranasan mo na ba na may gawing isang bagay o desisyon na hindi mo planado o sinasadya pero nagkaroon ng malaking epekto sa iyong buhay? Halimbawa na lang dyan ang ginawa ng isang eksperto na ito na nakaimbento ng kauna-unahang antibiotic sa mundo dahil lamang sa naiwan nitong lalagyan. Alamin na this, paano nga ba natuklasan ang kauna-unahang antibiotic na penicillin? Noong 1928, nadiskubre ng Scottish bacteriologist na si Alexander Fleming ang antibiotic na penicillin. Natuklasan ito nang hindi sinasadya sa kanya mismong laboratorio. Ayon sa pangyayari, may iniwan na petri dish o lalagyan si Fleming na mayroong bakterya. Nang bumalik ito, napansin niyang may tumutubo na ritong amag o molds. Bago pa man niya ito itapon, napansin ni Fleming na namamatay ang bakterya sa paligid ng naturang amag. Ang amag na ito ay mula sa tinatawag na Penicillium notatum at ang kemikal na kayang pumuksa sa bakterya ay pinangalanang penicillin. Napag-alaman niya na ang penicillin ay may kakayahang pumatay ng mapaminsalang bakterya nang hindi sinasaktan ang mga selula ng tao. Isang revolusyon ito sa panahong ang sugat, impeksyon at simpleng hiwa ay maaari nang ikamatay ng isang tao. Bagamat si Fleming ang nakatuklas ng penicillin, ito ay na-develop at naging gamot sa tao noong dekada 40.
lalo na noong World War II. Dahil dito, malaking bahagdan ng mga sundalo ang nailigtas mula sa impeksyon. At noong 1945, tinanggap ni Alexander Fleming ang Nobel Prize in Medicine kasama ang iba pang scientist na nagpaunlad sa kanyang discovery. Mula sa isang nakalimutang petri dish, isang discovery na sumilang sa kauna-unahang epektibong antibiotic na nagpabago sa kasaysayan ng medisina. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Formal na inilunsad ni US President Donald Trump kasama ang iba pang world leaders ang International Charter Board of Peace sa 2026 World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Switzerland. Pinirmahan na ni United States President Donald Trump kasama iba pang world leaders ang charter ng paglulunsad ng Border Peace. Ito ay isa sa mga pinangako ni Trump matapos sa sigulot sa Gaza ang pagbuo ng isang international body para sa reconstruction ng nasabing Palestinian territory. Ngunit dagdag pa ni Trump sa ginanap na 2026 World Economic Forum sa Davos, layon din umano ng Board of Peace na mapanatili ang kapayapaan sa Middle East at siya rin may pagtulungan sa United Nations para naman tugunan ang iba pang global conflicts. Samantala, balita naman mula sa Amerika, umani ng pambabatiko sa mga opisyal ng US Immigration and Customs Enforcement o ICE matapos i-detain ng isang 5 taong gulang na bata. Kwento ng mga opisyal ng paaralan kung saan nag-aaral ang 5-year-old na preschooler, ginamit lamang daw ito bilang isang bait para naman hulihin ang kanyang ama. Pero depensa ng Department of Homeland Security, tinatanong lamang ng ICE sa mga magulang kung nais nilang isama ang kanilang mga anak sa deportasyon. Dahil kung hindi, inilalagay ang bata sa taong itinuturo ng magulang. Bagay na maring kinondena naman ng mga school official na hindi umano ito ang tunay na nangyari. Sa iba pang balita, panibagong insidente na naman ng train crash na naganap sa Spain sa bahagi naman ng port city of Cartagena sa Murcia region. Kung saan 6 na pasahero ang nagtamo ng minor injuries matapos bumangga ang tren sa crane arm na napunta sa dinaanan nito. Ngunit hindi naman nawala sa linya ang nasabing transport vehicle. Ito na yung kaapat na rail accident na naitala sa Spain ngayong linggo na sumunod sa nangyaring aksidente sa Barcelona kung saan isa ang naitalang nasawi at sa Andalusia naman na may mahigit 40 kataong casualty. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng tennis, opisyal nang maglalaro si Filipina tennis ace Alex Ayala sa kauna-unahang Philippine Women's Open na gaganapin dito sa Manila. Dumating si Ayala sa bansa noong Miyerkules at inaasahan ang suporta ng mga Pilipino sa pagtanghal ng mga kilalang Filipina tennis players sa inaugural WTA 125 tournament. Narito sa Matchpoint, Millie Borja. Kukumpletuhin ni Filipina tennis star Alex Ayala ang listahan ng mga malalarong lalahok sa kauna-unahang Philippine Women's Open ayon sa anunsyo ng mga organizer ng torneo Miyerkules ng gabi. Kinumpirma ni Ayala ang kanyang paglahok sa WTA 125 tournament pagkalapag niya sa NAIA Terminal 3 matapos ang makasaysayang paglahok sa Australian Open. Ayon kay Ayala, umaasa siyang susuportahan ng mga Pilipino ang kapwa nito mga Filipina tennis player. Aniya, isang mahalagang milestone para sa Philippine tennis ang pagdaraos ng naturang torneo. Nakasiguro si Ayala ng pwesto sa torneo matapos siyang bigyan ng wildcard entry ng mga organizer ng Philippine Women's Open. Bukod sa kanyang debut sa Australian Open, nagwagi rin ang 20-year-old tennis star sa Yvonne Golangong Coley Trophy sa Kuyong Classic sa kanyang Australian swing. Gaganapin ang Philippine Women's Open sa bagong ayos na Rizal Memorial Tennis Center mula January 26 hanggang 31. Magsisimula naman ang qualifying matches para sa singles draw ng torneo sa weekend na may mga tiket na maaaring bilhin sa pamamagitan ng SM Tickets. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, senior citizen na electrician patay nang mabagsakan ng mga sanga ng puno sa San Carlos, Pangasinan. Sa trending and viral show, sa haba ng pila para makakuha ng Japan visa, choose local na lang muna daw, sabi ng palasyo. Netizens pumalag. Yan at marami pang iba dito lang sa MBC TV Network News.
Pasintabi naman ho sa mga nanananghalian, susunod o sensitibo ang ating susunod na balita. Natagpuang wala ng buhay at nakaipit sa cable roll ang isang lalaki sa isang construction site sa Orion, Bataan. Ayon sa inisyal na investigasyon, wala namang foul play sa nangyari. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Natagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa bisinidad ng Gold Ridge Construction and Development Corporation sa Barangay Daang Pari, Orion, Bataan, alas 8:45 kagabi. Kinilalang nasawi na si Daniel Pacundo, 38 taong gulang, rigger at residente na sabing barangay. Ayon sa paunang investigasyon, natagpuan ang biktima na nakaluhod at naiipit ito sa pagitan ng isang 3 toneladang cable roll na duguan ng bibig. Agad rumisponde ang mga pulis at MDRRMO ng Orion, subalit idiniklara na siyang patay sa lugar. Pinaniniwalang aksidente ang sinapit ng biktima at walang indikasyon ng foul play. Tumanggi naman ang pamilya sa pagsasagawa ng autopsy at lumagda ng waiver. Ang labi nito ay nakalagak na sa Sagong Funeral Home sa Barangay Bilulo, Orion, Bataan. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakaburo na sa kanilang tahanan sa Barangay Inirangan, San Carlos City, Pangasinan ng mga labi ng isang 60 anyos na lalaking electrician matapos itong masawi ng mabagsakan ng malaking sanga ng puno. Sa ulat ni San Carlos City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Risty Fuentes, naganap ang aksidente pasado alas 9 ng umaga kahapon sa Barangay Inirangan kung saan ang biktima ay sakay ng kanyang motorsiklo at binabagtas ang baranggero sa nasabing lugar ng aksidente itong mabagsakan ng malaking sanga ng puno na pinuputol ng isang lalaki gamit ang tsinso. Dahil dito, nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na naitakbo pa sa Pangasinan Provincial Hospital, subalit binawian din ng buhay habang nilalapatan ng lunas ng mga doktor. Dinala sa impila ng pulisya ang lalaking nagpuputol ng puno para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaristo ng otoridad ang isang 19 na tanggulang na estudyante sa Barangay Lawaan, Bayan Lawang, Northern Samar dahil sa kasong panggagahasa. Ayon sa report ng PNP Lawang, nahaharap ang nasabing estudyante sa 4 counts of statutory rape. Naristo ito sa operasyon ng otoridad sa pinagsalib na pwersa ng Lawang Police kasama ang Northern Samar Provincial Intelligence Unit at CIDG. Walang piyansa na inilagak ang korte para pasapan samantalang kalayaan na nasabing akusado. Ang warrant ay binaba mula sa sala ng RTC Branch 22, Judicial Region, Lawang, Northern Samar. Kasalukuyang nakakulong ang nasabing akusado sa Lawang Municipal Police Station. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas now, Japan later. Problemado ngayon ang maraming Pinoy sa haba ng pila para sa Japan visa appointment sa pag-asang mahabol pa ang inaabangan doong Sakura season. Mungkahi naman ng palasyo, bakit hindi na lang daw muna tuklasin ang likas na ganda ng ating bansang Pilipinas? Pero ang publiko pumalag sa pahayag ng Malacanang. Ang buong kwento alamin sa report na ito. Libutin mo ang Pilipinas. Itong pansamantalang mungkahi ng palasyo sa mga Pinoy sa gitna ng napakahabang pila sa Japan visa application. Sa sobrang haba kasi ng pila na umabot na hanggang Abril, ang ilang turista lumalabas na ng Metro Manila at dumarayo pa papuntang Cebu at Davao sa pag-asang makakuha ng slot sa ibang visa application center. Sa katunayan, pumalo agad sa higit 200,000 turistang Pinoy ang dumayo sa Japan sa unang quarter pa lamang ng 2025. Kaya naman habang naghihintay, minungkahi ng Malacanang na bakit hindi na lang muna mag-domestic travel at tuklasin ang likas na ganda ng Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, makatutulong ito upang iangat ang lokal na turismo habang pinatataas ang kita ng mga ahensya sa tulong na ibinabayad na travel tax. Kamakailan naging matunog ang panawagan
para buwagin ang naturang buwis na ayon sa publiko ay hindi naman daw nararamdaman kung saan talaga napupunta. Ayon naman sa TIEZA, napupunta raw ang pondo para sa nation building. Kumpara sa ibang bansa sa Timog Silangang Asya, tanging Pinas lamang ang nagpapataw ng buwis na hindi bababa sa 1,620 pesos sa economy business class para lamang makalabas ng bansa. Sa mahal ng bilihin ngayon sa merkado, talagang umaaray rito ang mga Pinoy. Agad naman itong sinigundahan ni Senator Raffy Tulfo na siyang naghain ng Senate Bill No. 88 na naglalayong tanggalin ang travel tax sa mga kababayan nating sasakay sa economy class. Malaki na anya ang buwis na binabayaran ng ordinaryong Pilipino para patungan pa ito ng hindi makatarungang travel tax. Para sa Deezer HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hollywood naman tayo, gagawa ng kasaysayan si Taylor Swift bilang youngest female artist na mapabilang sa Songwriters Hall of Fame. At sa unang araw ng Pebrero, kasado na ang prestihiyosong Grammy Awards. At kaugnay niyan, inilabas na rin ang listahan ng mga magpapasiklab sa Grammy stage. Narito ang report. Panibagong milestone sa karera ni pop superstar Taylor Swift dahil mapapabilang na ang Grammy-winning singer sa Songwriters Hall of Fame. Sa edad na 36, siya ang youngest female artist sa listahan. Ilan pa sa 2026 inductees ay sina Alanis Morissette, Gene Simmons and Paul Stanley at Christopher Tricky Stewart. Nananatili namang si Stevie Wonder ang pinakabatang artist na napabilang sa Songwriters Hall of Fame at the age of 33 noong 1983. Nakatakdang ganapin ang Songwriters Hall of Fame induction ceremony sa June 11 sa New York City. Samantala, for the first time, magtatanghal sa Grammy Awards ang multinational girl group na Cat's Eye na pinamumunuan ng Filipina singer-dancer na si Sofia La Forteza. Bukod sa gnarly hitmakers, 8 pang acts ang magtatanghal sa Special Best New Artist segment para sa 68th edition ng prestihiyosong award-giving body na kasado na sa February 1. Para sa taong ito, sina Kendrick Lamar at Lady Gaga ang may pinakamaraming nominasyon. Para sa MBC TV Network News at Morning Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Miss Karen and Jewel. Maraming salamat, Showbiz Angel. Yan na po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Biyernes. Bago lang tayo magtapos, partner, batiin muna natin ng happy birthday ang ating dalawang kasama. Siyempre kay Matchpoint Millie Borja, kanyang 18th birthday. Wow! Happy debut. At kay RH52 Edniel Parosa, happy birthday. Happy birthday sa inyong dalawa. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito po ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.